So, 'di ba recently nagsalita si Pangulong Duterte sa kanyang, programa na Gikan sa Masa para sa Masa, na siya ay tatakbo sa pagiging, babalik siya. Puwede mag-senador siya o vice president. Gusto niyo ba 'yun, na siya ay tumakbo? Remember do'n sa ating, O-Plan, itutumba or eliminate the enemies. Sinabi natin na pinag-usapan natin na yung plano ni Tambaluslos, ni Lisa Ahas Magz, ni Kuting, yung lahat ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa pag-balljack actually kay Sara tungkol dito sa confidential fund na paulit-ulit naman na sinasabi natin, hindi na sinasabi natin, paulit-ulit na kahit sinong abogado dyan sa Pilipinas, kahit hindi ganon kagaling, basta abogado, ay alam na kung mayroong unconstitutional sa pagbigay ng confidential fund kay Inday, yung nagbigay, 'di ba? Dapat kasama at siya dapat ang maparusahan, which is yung Office of the Kuting, Office of the President. By the way, update lang ay na inilabas dun sa ulat na ilalabas daw ng COA, Commission on Audit, yung report patungkol sa office ng Vice of the President. Well, let's wait for that. Yung COA report. Ngayon, tignan natin kung anong nakalagay doon. And also, yung sinasabi nating O-Plan eliminate, talagang tirahin si Sara at ang Pangulong Duterte, obviously, kitang-kita nyo naman. Okay? Kitang-kita nyo kung talagang paano nila tirahin si Inday Sara pagsimula nga dun sa confidential fund na yon. At babalikan natin kung talagang may unconstitutional, labag sa batas ang pag-release, dapat si Kuting number 1, di ba? Si Kuting ang number 1 na maparusahan doon. Pero syempre the target is, the plot is very Lisa Magz and very Tambaluslos. So si Sara talaga at si Pangulong Duterte ang titirahin nila, di ba? At pinapalabas nga nila na lumabag sa batas. Pero yun na nga, anong sasabihin ni Kuting dyan? Na hindi niya alam, tatanga-tangahan siya? Ay, hindi ko alam kasi nabigyan ko ng si Inday ng, what do you call it, ng confidential fund. Hindi ko alam, siya na lang sisihin mo. Pwede ba yung ganun? Siyempre hindi. At saka nakikita niyo naman yung development kung paano talaga sinisira ni Lisa, ni Tambaluslos at ni Kuting. Hindi ako naniniwala na walang basbas si Kuting dito dahil sa pinapakita niyang manifestations, yung mga action niya na talagang hindi niya nga maipagtanggol itong si Sara, yung Kayuni team niya. And but just recently nagsalita siya na, we don't want to impeach her. Parang ganun ang, statement na dyan. At yun nga, yung sequence of events na kung saan dinemote si GMA as deputy speaker, din totally tinanggal siya. Kasi nga gusto talagang, pilayan yung mga kaalyado ni Inday at ni Inday, like sila Gloria, and now si Pangulong Duterte. At kasama din dyan si Pastor Quiboloy. Diba sinabi ko na sa inyo yan, isa yan sa mga plot nila, nagpipilayan nila yung platform ni Pastor Quiboloy kasi dyan si Pangulong Duterte nagsasalita, dyan siya nag-express ng kanya mga, mga nalalaman. And mind you, diba, abang-abangan ninyo na pinag-uusapan na nila yan, na ibasura ang mga kaso na kinaharap ni Pastor Quiboloy sa Davao para mai-forward siya dito sa Amerika sa kaso rin niyang hinaharap. Ulitin natin, hindi ma-extradite si Quiboloy kung hindi mababasura yung kanyang mga kaso dyan sa Davao, which is yun ang nilalaro ngayon o ginagapang nila Lisa Magz, mga walang utang na loob at si Tambaluslos. So nakita nyo na yung ating mga expose dito na nagkakatotoo talaga, nagigibain nila si Sara. I don't think na magigiba nila. And now here's the resolution. The resolution na iginapang naman nitong mga kaalyado pa rin ni Tambaluslos, yung Resolution 1477 na pinangunahan ni Bienvenido Abante at nitong si Gutierrez na mga bataan niya ni Tambaluslos para papasukin ang ICC sa Pilipinas kung saan back in Duterte's time ay hindi na nga yan hinayaan na makialam ang ICC. At nabanggit ni Harry Roque sa kanyang statement kanina, sa kanyang palabasan sa SMNI, na nung panahon pala ni Pangulong Duterte ay gustong i-impeach si Leni Robredo ni Alvarez, Speaker Alvarez during that time. Pero hindi pumayag si Pangulong Duterte dahil sabi daw, according to Roque, ang exact statement ni Pangulong Duterte nung sinabi nila Alvarez na i-impeach si Leni, sabi niya, stop it, do not disturb the constitutional framework. At nagalit daw si Pangulong Duterte
at na dapat irespeto ang pagkapanalo ni Lenny. So dahil, marami rin naman galit talaga kay Lenny during that time at kasama na si Kuting. So ina-analyze natin, kaya siguro talagang galit na galit si Lisa Smugs dito sa pamilyang Duterte dahil una, pwede na lingid sa ating kaalaman na yung pagharang ni Pangulong Duterte na i-impeach si Lenny Vice President. Tatawagin ko na siya ngayon na Vice President Lenny Robredo. At syempre, dati tinatawag ko siyang fake vice president. The reason why, dun sa electoral protest ni Kuting na pinaggagago-gago tayo, tapos yung pala, ayaw niya ng ilaban kasi kasabot nila yung Smartmatic. So now, dahil ayaw ni Marcos Jr. i-push yung Smartmatic na hindi na maging part ng election natin, dahil nga nakipagsabuatan yung kanyang asawa na si Lisa Smugs, di ba? So, masasabi natin na si Lenny talaga ang nanalo noong 2016, di ba? Yan ang totoong issue. Binoljak-boljak natin si Lenny. Kasama tayo ng mga nabudol ni Marcos. Tapos nakikipaglaban tayo dahil ang Smartmatic dinaya tayo. At although may dayaan naman talaga dahil si Andres Bautista ngayon may kinakaharap na kaso yan na bribery, di ba? Hanggat hindi tinatanggal o hanggat hindi pinupush ng administrasyong ito na tanggalin o palayasin ang Smartmatic na kinausap ni Lisa Smugs sa Pilipinas, nananatiling si Lenny ang legit na Vice President. Hindi yung claim ni Kuting na siya ang nanalo at ngayon kasabwat na nila yung Smartmatic. Okay? So yun, nadaan natin. And now, here's Duterte. Nagbanggit si Pangulong Duterte na siya ay tatakbo at pag nainis daw siya, di ba? Pag nainis daw siya, pag inaano nyo si Inday, syempre anak naman ng tao, magtakbo man si Palangga na ako, si Pangulong Duterte, magtakbo man yan sa pagka-senador o vice president kasi pwede siyang tumakbo. So ngayon, mga Palangga, with this resolution na inihain, okay, ng kaampo ni Tambaloslos, malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw na tinatrabaho talaga si Inday Sara. At up to this day, si Inday Sara, syempre, intindihin natin siya dahil hindi pa siya makaporma. We don't know. It's a matter of time. It's a matter of timing na for sure na alam niya to yung mga galawan na to. At saka si Pangulong Duterte, mga Palangga, alam niya na binababoy sila ni Marcos, Araneta at Romualdez na tinraidor sila sa pamamagitan ng nitong pang-try nilang paggigipit. At gusto nilang matanggalan talaga ng power na si Inday at perpetually, kapag na-impeach siya, perpetually, ano na siya, ban na siya to run, di ba? Pag na-impeach siya. Kayo ba ay Duterte or Romualdez Marcos? Pwede, later on, si Inday tatakbo for president, then si Pangulong Duterte for vice president, then babaliktad ang mundo, si Romualdez, Speaker Romualdez Tambaloslos, kasi yun yung pangarap niya natatakbo siya sa 2028 kasi ngayon pala ginagamit yung mga ahensya ng gobyerno to campaign. Then si Amy yung kanyang vice president. What do you think? Or si Amy maglalaban, Sara, Amy, and Tambaloslos, we'll see. Kasi sabi niyo nga, blood is thicker than water. So dito ito bababase sa statement ni Senator Amy. So in-interview siya ng press at sinasabi niya na between her, siya, si Kuting, si Inday at si Duterte, wala daw problema sa kanila. Kasi tinanong siya kung may unity team pa rin. Alright? Sabi niya, between sa aming apat, walang problema sa amin. Sabi ni Amy, sabi niya yung iba na nanggugulo dyan, ewan ko na lang, sabi niya. Yung mga nagpapakana nito na halos kada linggo may pasabog. Ito yung about sa resolution na inayaan nga nila Abante para papasukin yung ICC. Sabi ni Amy, sana maawa naman sila sa Pilipinas. Ang dami-dami na nating problema. Maawa naman kayo sa administrasyon. Okay, himayin natin. Sabi ni Amy, sana maawa naman sila sa Pilipinas. Senator Amy, kausapin mo yung kapatid mo, yung pamilya mo, sana maawa naman kayo sa Pilipinas, binubudol nyo kami. Alam mo nang pulburonic yung kapatid mo, pinatakbo mo pa, giatay. From the Filipino people. Nabudol nyo kami. Sabi niya, ang dami-dami nating problema. Oo nga ang dami-dami nating problema na idinulot ng kapatid mo, ng sister-in-law mo, ng pinsan mo, ng mga inayupak na kongresista,
Mga tiwali dyan. Lahat kayo, mga tiwali dyan. Kayo ang nagdudulot, hindi naman Pilipino eh. Sabi mo dito, ang dami-dami din problema. Maawa naman kayo sa administrasyon. Sa administrasyon, dapat maawa naman kayo sa Pilipino. Because the administration is enjoying the perks of what? Ng pera ng bayan. So, sabi niya, maawa. Ito, sinabi niya pala, maawa kayo sa mga Pilipino na nagkikaos. Mahiya naman tayo bilang Pilipino. She is referring dun sa mga nanggugulo daw sa administrasyon. Yung iba kasi nanggugulo dyan, ewan ko lang, sabi niya. My God, anong klaseng kapatid? Anong klaseng presidente yung kuting mo kung kaya siyang guluhin? Ginugulo pala siya eh. O, di, tumawag siya ng PNP, chief, at ng AFP, paghuhuli niya yung mga nanggugulo o kasuhan niya. As simple as that. Stop this, Senator Amy, yung mga ganitong mga hanash, hindi na natutuwa ang taong bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino, nagkikahos, ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan. Samantalang korte natin to, napatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Diyan ako nagtataka. Huwag ka na magtaka. Ang sister-in-law mo, ang kapatid mo at si Tambalustos ang may gawan. Huwag na tayo maglokohan man dito, Palangga. Naglolokohan na naman tayo dito eh. Hindi pakakapasok ang ICC kung hindi pa papasukin ni Kuting at ni Lisa. Tandaan ninyo, ng panahon ni Duterte, hindi niya pinapasok ang ICC. Ano yun? Pakikialaman na naman tayo. Ibig sabihin tayo ay mga tatangu-tango na naman sa banyaga. I mean, tama naman yung alignment mo, Senator Amy. Pero yung lokohan dito is very Lisa, Smugs. Hindi makakapasok yan, ang ICC na yan. Walang manggugulo kung hindi hinahayaan ni Kuting na manggulo. Okay, ang kanyang asawa. Walang manggugulo kung hindi siya nagpapajombag kay Lisa Smugs. Huwag na tayo magkunwari dito. Sabi niya, ako to. Alam mo to. Sinabi mo nga sa akin, insecure mo si Lisa. August of 2022, nag-chika boom-boom ako sa'yo. What's going on? Sabi ko, Senator Amy, what's going on sa administration ni PBBM? Ano nangyari? Bakit ngayon nagsisiraan? Bakit ganito? Akala ko ba unity team? Sana maging honest tayo sa Pilipino. Kung meron mga honest dito, Palangga, ako lang yon at kayo. Wala akong vested interest dito. We are so tired of this hanash. Naku, makamumultuhin kayo ng tatay ko. Kung yung kapatid mo kayang pitpitin mo yung itlog, total pinipitpit naman ni Lisa yung itlog niya, di ba? Dagdagan mo at nang magka-balls. Diba? Ang sarap nilang dunggulin lahat. Alam niyo na, bala niyo ng dunggol, mga linte namin para pang pislito ng mga itlog sa mga iho di ponggol. Diba, Lisa? Yang giti mo nami butangan sang national problem ka. Yung picture ni Kuting at Biden sa US nakakatuwa. Oo nga, para siyang basang sisiw. You know what? If you are, takata mo si Kuting kung paano niya i-handle yung sarili niya. Kung ako nga Palangga eh. Di ba? Emotera lang ako dito. Pag nakikipag-meet up ako sa mga clients ko, whether they are Hollywood stars, yung mga oldies, no? Hindi ako dahil Pilipino ako. Oh yes, ma'am. No? Excuse me. What's up, yo? Dapat ganon. Hey, yo, what can I do for you? Yung may hindi naman mayabang, but, may angas. Well, tikalon talaga ako. Ay, kamo lang tikalon, ha? Di pota. Ano man Ilonggo, ang kwarta sa amon, ginapala, ginapiko. Giatay, kamo pa ba? Si Maharlik ka pa ba? Magtikal-tikal man lang kita, damo ko sina. Back to the issue tayo, mga Palangga. Ay, linti talaga to si Lisa. Linti ang giti nito. Manamit, gid talagang pitpiton. Anyway, nakakapagod. Kasi nga, dapat abala sila sa pagbigay sa inyo ng trabaho. Abala sila sa pagtulong sa inyo sa Pilipinas. Abala sila sa pagbaba ng mga presyo katulad ng bigas na hanggang ngayon, di ba? Okay. Doon kasi sa statement niya, hindi kasi pwedeng ganun yung boldjack lang. Ano ba yan? May mga ganito. Ewan ko ba, may mga nanggugulo. Alam mo pala may nanggugulo eh. Your brother is a president. If you know this person, which is for the heck of the conversation, na may nanggugulo, edi isumbong mo kay Bongbong. Bongbong, di po, taka Bongbong, waay ka itlog. Ano na tabo? Ano nangyari sa'yo, Bongbong? Batiron, karon. Ilonggo lang makaintindi nun. Okay? 300, Alma Briones. Magkano na bigas? 300 na ang 5 kilos. So, ito yung nangyayari ngayon. Ito yung mga in-expose natin sa inyo na nagkakatotoo, tirahin si Inday, si Duterte, ganyan-ganyan. Papapastokin yung ICC, gagamitin si Dilima, gagamitin si Trillanes. Nood ako ng partly lang, 18 hours deliberation sa budget for 2024. Doon na pag-usapan nila
na-booking mga palangga na itong pinsan ni Lisa Smugs ay gumastos ng, ito, mawawindang kayo, hindi nyo pa narinig. Ang pinsan ni Lisa Smugs, DNR Secretary Yulo Loizaga, pinsan niya to, kamag-anak niya, DNR Secretary, imagine niyo lingid sa kaalaman ng Pilipino ay gumastos ng 1.1 billion pesos sa kanyang travel trips. Imagine nyo, nakatutok lang tayo kay Kuting sa kanyang mga travel. Pero ang pinsan ni Lisa Smugs, naligay dyan sa DENR para proteksyonan ang mga illegal mining businesses nila ni Michael Ma. Kasama dyan. Sabi ko sa inyo, ugat-ugat to lahat ng ahensya. Gumastos ng 1.1 billion based doon sa ni Tulfo. Si Tulfo ang nag-ano nito, si Rafi Tulfo. Pero dapat diinan mo ng konti, Tulfo. So napag-alaman, doon sa budget deliberation ng during the hearing, na gumastos pala ng 1.1 billion itong opisina ng DENR. At ginamit daw ito, ginamit daw ito sabi, in-enumerate ni Villar, yung mga foreign trips ni Loizaga. Asawa pala ito ni Chito Loizaga, yung basketball player ng Ginebra dati. So, ginastos daw itong 1.1 billion sa kanyang mga trips like United Nations Asia Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. Imagine mo, they spend 1.1 billion for the travel ng pinsan ni Lisa Ahas Araneta. Ayan, another conflict of interest na naman yan. Lahat, di ba? Sakita ko din yung mga kamag-anak nila, ang ina-appoint nila. UN Framework on Climate Change, dyan daw ginastos. UN, okay, Biodiversity Conference in Montreal. UN Water Conference on Sustainable Development in New York. UN High-Level Meeting on Midterm Review of the Sendai Framework. Sabi ni Tulfo dyan, meron daw siyang natanggap na mga reklamo mula mismo sa taga-DNR. Laban dito sa pinsan ni Lisa na siya daw ay jet setter. At nag-travel siya like 13 to 14 trips. Labas-masok sa bansa at gamit ang kanyang diplomatic passport. Bakit kailangan kong i-highlight ang diplomatic passport? Kung mayroon kang diplomatic passport, if you have immunity, maari bang ang dala-dala ni Yulo na kamag-anak ni Lisa, siya ba ay bag lady ni Lisa? Na binibitbit ang pera dahil you are free from searching if you have diplomatic immunity. Tandaan nyo yan. And since gamit-gamit ng pinsan ni Lisa Ahas Araneta, itong si DNR Secretary Yulo Loizaga, ibig sabihin mga palangga, hindi malayo na bitbit niya ang pera ng bayan. Bakit siya pumupunta doon even though may mga gantong mga explanation na ginamit sa disaster eklabosh? Ngayon, mga kababayan, itong si Tony Yulo Loizaga na ito, kayo ang binibigyan ko ng mag-decide kayo dahil kailangan natin magtulungan. Si Kuting, magkano ginastos niya? Billion din. Yung pinsan ni Lisa, 1.1 billion, lingid sa kaalaman ng Pilipino. Labas-pasok, 1.1 billion, ano yun documented. So how much more yung bit-bit niya? Nakaka-rates ba ang pera? Kasi UN papuntang Europa to. Papunta bang offshore account? Nililimas na nila pera ninyo. Kung ito ay, kasi pinagpapaliwanag siya ng reporter, tinanong siya, can you comment on this, Secretary Yulo? And she declined. Ayaw niya mag-comment doon sa statement, yung report ni Tulfo, doon sa budget deliberation. So again, mga kababayan, ibinibigay ko sa inyong mga kamay. I told you, di ba? First quarter, last year pa ako nagdadakdak August. We are talking dito pa lang sa ehensya. Pinakita ko sa inyo yung ulo Teka lang, yung ulo. Nalala nyo yan? Yan yung ulo ni Lisa. Nakita nyo yung ano na yan? Yung mga inappoint nila na mga kasabwat ni Lisa yan sa kanyang pangbubudol sa taong bayan. So yan, yung mga inappoint niya, mga kasabwat niya, lahat yan sa kanyang mga kawatan. Tingnan mo kung gaano kayaman tayo. Kung gaano tayo karaming pera. You're talking about DNR, 1.1 billion. Ilang tao, ilang bigas ang makakain, ilang job opportunities ang pwedeng ibigay sa iyo palangga. Na ngayon, alam ko, hirap na hirap ka maghanap ng trabaho. Nahirapan ka dyan sa Pilipinas. Gilitong-lito ka na.
May sakit ang anak mo, may sakit ang nanay mo, tatay mo. Ramdam na ramdam ko yan. Kahit na nagsa opisina ka pa nagtatrabaho. Kahit nasa, well, middle class, ilan lang ba ang middle class natin? We did not develop middle class at all in our country. We developed poor and rich and oligarchs. So kaya gipit kahit kayo ay teacher, nurse, kayo kahit pa kayo engineer minsan, you're just working sa office, na hindi naman bonggang-bonggang sweldo, you're making what, 35, 40, 50,000. It's not enough. Sa mahal ng buo ng mga bilihin ngayon. Lalatag ko sa inyo ang ginagawa ng mga hinayupak na to. 1.1 billion palabas-pasok in just 1 year. We're talking just this year, 2023. Wala pa yung 2022, wala pa yung parating. Let's say, for example, if this a-hole, okay, itong mga jutang genemis na ito ay gagastos ng 1 billion a year for their travel, and sa isang ahensya pa lang. 6 billion for the total kung tatagal sila, kung hayaan yung tatagal sila. Pero kung bubuhatin nyo na si Kuti, ngayon na, hindi na sila makakapamayagpag. And siguro nakikita nila ngayon na talagang bagsak na ang approval, trust rating at sukang-suka na yung taong bayan. Kaya nagmamadali sila sa traveling nila to transport whatever sa crates anong tinransport nila. Wala pa yung ibang ahensya. Nyeta, 18 hours ang deliberation nila. Hindi na kaya ng powers ko. Baka ma-jomba na ako nun. Malagutan ako ng gininga. Okay? But anyway, I was so tired. Hindi ko mapanood yung 18 hours na yun. So, you have to know. Gusto kong actually, kung meron bang mga secretaries ko dyan. Kung meron sana, kung meron lang ako mga staff na bawat ahensya ng gobyerno, Miss Marlica, ito, boboljakin natin ngayon. But I'm just a one-woman show. Malungkot po kasi 1.1 billion. Then, ako naman, ito sabi kasi ng iba, ikaw Duterte ka lang. O, dati ka Marcos, ano nangyari sa'yo? It's not about that. Sabi ko nga, I'm not for Duterte, I'm not for Marcos. I am for you, for the Filipino people. Kasi, ito kasi yan mga palangga. Yung panahon ni Duterte, naboljak ko rin siya. Naboljak ko rin mga ano niya. Kapag nagpalit tayo, alam ko it's not gonna be perfect. Let's say, for example, si Inday, ang maging presidente, hindi yan magiging 100%. May magnanakaw at magnanakaw pa rin dyan. Mayroon at meron yan. Ang hinihingi lang natin, hindi ganito karampant. 1.1 billion DNR. Noong panahon ni Duterte, hindi naman pumunta ng Amerika yan eh. Kung yan ay ilusyonado lang yan si Lolo Digong nyo, kung taking advantage lang niya, binitbit niya buong pamilya niya, o sige mag-Amerika tayo, mag-tour tayo. Kasi only, kumbaga, 6 years lang naman ako, enjoy na natin yung opportunity, yung privilege sa pagiging presidente, which is yan ang ginagawa ni Kuting ngayon. Binibitbit niya, hindi lang ang kanyang pamilya, kundi ang buong Ilocos Norte. Yung bagman ni Sandro, si Irene nandito, hanggang ngayon, I think nandito pa. They have diplomatic role, by the way. Meron ba silang diplomatic role? Wala. Dini-enjoy nila ang pera ng bayan, mina-maximize nila to travel the world, to deposit sa offshore account nila. If you compare sa panahon ni Duterte, at least takot kayo. Maaaring iba sa inyo natakot na magdroga. Alam ko yan, marami akong mga palangga na nagme-message. Miss Marlica, naging okay po yung ganito ko, yung ganyan. Sa lugar namin, hindi na po natatakot na yung mga tao mag-deal ng mga pulburon, ganyan. At least, di ba? Sabi nga natin, itong gobyernong ito, matapos ng itong korupsyon na ito, pag tinegi nyo na lahat ng korap, pag iotod nyo na mga buto nila, wala. If you compare yung crime, di ba? May takot kayo. If you compare, pag umuwi kayo sa airport, kahit pa paano dignified yung mga tao. Hindi na sila ganun susundan ka, ma'am, baka naman po, Merry Christmas, di ba? May mga ganon. Na-experience ko, si Duterte, 2016, 2018 ako umuwi. Yeah. 17, 18, 19. Yeah, 19, umuwi ako. 3. Tapos, nung panahon ni Kuting, yung buwaka ng inang Kuting na yan, nagpatuslok ako dahil sa kanya. Alam nyo yan, di ba? Nagpabakuna ako. Dahil sa hinayupak na Kuting na yan, Johnson & Johnson, just 1 shot. It's against my will, actually. Isa pa yan sa sakripisyo ko sa hinayupak na to, kaya hindi ko titigilan to eh. Hindi titigilan tong mga leching to eh. Hindi lang dahil na pinagsisihan ko at nabudol ako, hindi binudol niya yung Pilipino. Okay lang sa inyo? DNR, 1.1 billion. Then now this, mga pinagtututukan ni Romualdez at ni Lisa kung paano i-eliminate. Hindi lang itong mga kalaban nila sa politiko, kundi pati ang mga vloggers like me. I-eliminate. Di ba, binigay ko na sa inyo yung mga listahan nila. Then, ang pinagkakabalahan nila, mangkonbinsi, mangbayad ng mga group leaders dito sa Amerika, sa ibang bansa, para what? Para
bumalik para kasi ramdam nila yung epekto, yung impact ninyo. Dahil sa laban natin, bumabagsak na sila dito sa Filipino community, worldwide actually. Kaya ngayon, nagbabayad sila ng mga grupo para buhayin. Tangina, hindi magwawagi yung mga yan. Di ba sabi ko sa inyo, pupunta si Kutik sa November 28. Na-announce na ba nila sa Dubai? O anong gagawin ng walang jetlog na pulboronic na yan? So lahat ito, alam mo kung pwede ko nga lang ihalal isa sa inyo maging presidente, bakit hindi para mag-ibang mukha, totoong bagong mukha. Actually, we need someone na bagong mukha. Kung pwede ako na lang, bagong mukha yon. Well, wala na talagang unit team. Ang may unit team, tayo na lang. Kailangan natin silang buhatin. Buhatin natin si Kuting at ilubog natin sila sa Kumunoy at nang matapos na sila. And then, men in uniform, ay nakausap ako ng mga men in uniform. Tinanong ko, sabi ko, Sir, kumusta na ba kayo dyan? Okay lang, sabi niya, Miss Maharlika. Sabi niya, medyo, hindi maganda sa mga side namin, sa community nila. Ano naman daw magagawa nila? Sabi niya, ang masaya lang daw yung mga inupo ni Kuting. Katulad ni Lazo na ng Jombag sa PDEA kasi protektado at may mga allowance, may pakimkim si Lisa, may mga pera-perang galing sa lahat, bribery. So yan ang nangyayari dyan. So kawawa ang mga men in uniform. Kaya if I were you, you have to sing a song for me, for us. Speak Up Day. Yan ang kanta natin. You have to speak up day. Kung binababoy na po kayo, mga sir, alam mo, naawa ko dito sa mga marami akong mga kamag-anak na nasa military, yung mga they're not really mataas. Yung nasa nasa field. Kawawa talaga yung mga kayo. Like yung mga men in uniform din, kawawa kayo palang gaano. Sa totoo lang, even mga police na pinag-iinitan, 'di ba yung kinuwento ko lang yung not really kinuwento, it's a fact na sa dyaryo na yung mga taga-PDEA, ginawa lang nila yung trabaho nila. Pero dahil nasagasaan ang BFF ni Kuting Jr., Marcos Jr., na si Sayarot, then hinuli din sila, tinamnan sila ng pulboronic, ayon sa ating source. So what the heck? You're doing your job, tapos makukulong ka pa? Namigid pang pangkulamon. Okay, by the way, mag-comment ako dun sa Miss Universe, saglit lang. Alam mo, minalas si Michelle D. Alam mo kung bakit siya minalas? May bitbit siyang malas. Bakit siya may bitbit na malas? Yung costume niya, di ba, Love the Philippines. Alam mo ano nakaakibat doon sa Love the Philippines? Puro anomalya. Anong anomalya? Yung stock footage nila. So parang minalas siya doon. But anyway, saglit lang, di ba? Pero nakakalungkot yun, di ba? Binudol siya. Ni-rob daw ang Pilipinas dahil supposedly nasa top 5 siya. Nakakalungkot talaga kasi hinanakawan na tayo ng Miss Universe. Pero ito lang ang opinion ko sa kanya, ha. Hindi ko napanood yung lahat na yun, yung mga konting clip lang. Okay, my opinion with that. Compared to Nicaragua. Damn. Alam mo si Nicaragua, yung indayog niya, pag naglakad siya, sway, parang the best siya. Hindi dahil for Nicaragua ko. Ito truth lang tayo, mga palangga. Comparison lang sa indayog. Sa indayog nila. Magaling umindayog si Nicaragua. Talagang non-stop, hindi man, I'm beauty queen right now. Di ba? Ngayon, si Michelle, okay din siya. Pero sabi nga nila, kung nahawakan doon ni Michelle yung mic, kasi for like 1 year niya, inaral yung mga Q&A, talagang, pwede siyang manalo. Kasi kung magaling siya talaga, di ba, sumagot. Whereas si Nicaragua, may mga pause pa, di ba, yung kanyang question and answer portion kasi mayroong translator. May take. Nabudol pala yung Miss Universe. Di wag na tayo sumali dyan. Kasi unang-una, yung iba dyan ng kababaihan na-exploit lang. Paano na-exploit? After yung mga yan, pinipili ng mga politiko parang nasa hawla ka lang. Ayan, ganyan, ganon. Gusto ko yan. Si Miss ganito. Gusto ko yan. Diba? May expose na yung isang beauty queen dati dyan, si Janina San Miguel, na after, mga beauty queen, chinuchorba ng mga politiko, inoopera ng mga indecent proposal. 3 million, one night stand, 5 million. Pag gusto mo magpabahay, apartment, chucho, 20 million. Mga politiko. And again, sino ang naapektuhan? Pilipino, kasi ang mga politiko, kinukuha nila ang pera galing sa pera ng bayan. Kaya may connect pa rin ang Miss Universe sa buhay natin. Diba? Dapat kasama si Miss D sa top 5. Yeah, oo nga, nakita ko nga mga report. Pero kung titignan ko lang, kung ako ang magja-judge, kung ang judging natin is the way na indayog, di ba? Indayog sa, di ba? Ang points ko si Nicaragua, pagdating sa indayog.
Pero pag sa Q&A, si Michelle, kasi nakita ko siya magaling siya sumagot and she's ready. So, yun lang. Pero yung dinaya tayo na supposedly nasa top 5 tayo, yun ang mali. Kaya dapat, gayon dyan sa Pilipinas, i-boycott nyo na yan. Ano ba na itutulong yan sa atin? Sabi ni Love Q, deserve ni Miss Nicaragua. Oo, kasi mag-hello siya and she's a pro. Talagang sumali na pala siya sa kung saan-saan. I mean, she deserves it. Pero yun nga lang, hindi lang maganda na dinaya tayo ng Miss Universe. Wag na tayo sumali dyan. Total, in-exploit lang naman yung mga kababaihan dyan. Tapos nabadamay pa yung pera ng bayan. Di ba? Kasi pinipili ng mga politiko yung dyan pa lang sa Pilipinas. Gusto ko yan si Miss Photogenic, ganyan. Operan mo, 3 million, 5 million. Magaling rumampa at sumagot din si Nicaragua, sabi niya, till I can fall asleep. Yeah, I know. I think she deserves it. Talagang dapat lang siya manalo. Pero yun nga, parang I like that. Naisip ko yan kanina palangga. AJ, thank you for your comment. Na smart magic. Parang pati pala miss you na smart magic na din. Exactly. So naisip ko nga kanina yan and thank you. So na smart magic tayo. So bakit ka papapasok? Mandaraya na yung mga yan. Pinagluloko na tayo. Diba? Imagine nung sa panahon ni Pia Wurtzbach. By the way, may angulo si Nicaragua kay Pia Wurtzbach, No? May angulo sila pareho. 'Di ba nung time ni Pia, ang alam ko diyan, I think nabasa ko ba, napanood ko na supposedly nung nagkamali si Steve, 'di ba? Sa kanyang pag-announce ng winner, dapat the next day pa na nila aayusin 'yon, i-correct, mag-i-issue sila sa paper, ganyan-ganyan, sabi ng organizer. Pero nandigan yung host na no, kailangan i-correct na natin ngayon. Kaya yun ang nangyari kay Pia Wurtzbach right there and then kinorek nila. Pero dito kay Michelle D, walang nag-correct. Merong nandarugas, merong nandaya. Parang smart magic nga. So, masakit talaga manakawan. Yan nga lang, corona. Hindi natin alam kung siya talaga mananalo. Mas masakit na nanakawan ka ng kinabukasan. Mas masakit na sisirain ang buhay mo ng gobyerno ni Kuting at ni Lisa at ni Tambaluslos. Napakasakit na yung mga supling mo, nasa tiyan mo pala ngayon, ay makakaranas ng ng delubyo ng pang-aapi sa gobyernong ito. If I were you, speak up, Dana. Bye!